Alam niyo mga kababayan, di ba nagsampa ng demanda kahapon? Etong si former Senator Trillanes laban po dito kay Bongo. About dun mga kababayan sa plunder ata yon. Dahil mayroong sinasabi, etong si former Senator Trillanes na eto daw si Bongo or yung pamilya nitong si Bongo, yung ama at kapatid mga kababayan, yun nakinabang ng bilyon-bilyong proyekto ng ating gobyerno sa pamamagitan ni mga kababayan, sa pamamagitan nitong si Digong. Pero mga kababayan, yan naman po ay sinagot ni Bongo. Ano yung sabi ni Bongo kanina? Eto, panoorin po muna natin. Etong nakita nating balita, galing po dito sa UNTV News. Kasi ang sabi po dito, Senator Go sinabing lumang tugtugin na ang reklamo ni Trillanes laban sa kanila ni FPRRD. Mga kababayan, ito panoorin po muna natin. Mariing itinanggi ni Senator Bongo ang mga aligasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa kanila ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa isinampang reklamong pandarambong o plunder ni Trillanes sa Department of Justice o DOJ kahapon. Katwiran ni Trillanes, pinili niyang magsampa ng reklamo sa DOJ sa halip na sa Ombudsman para mas mabigyan ito ng pansin. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI at sa COA. Sa plunder complaint ni Trillanes, sinabi nito na mahigit umano sa 100 proyekto na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos ang ibinigay sa kumpanya ng ama at kapatid ni Senator Go. Ang dating Pangulo at ang mambabatas niya ang nag-facilitate nito. Eto kung totoo man, di umano na ibinigay ni Duterte yung mga proyekto dito sa pamilya nitong si Bongo, ibig sabihin nakinabang din si Duterte. Mga kababayan, hindi lamang po etong Senator Bongo yung nakinabang talaga dyan, kung hindi nakinabang din etong si Duterte. Ano po, dahil hindi niya naman siguro ibibigay sa pamilya nitong si Bongo, mga kababayan, yung mga proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon kung walang pakinabang etong si Duterte. Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung malimit sinasabi ni Duterte na wala na siyang pera, mga kababayan, hindi totoo yan. Kasi imposible na walang pera si Duterte na kung saan mga kababayan nasasangkot sa Pogo, di umano, nasasangkot din dito sa sinasabing plunder case mga kababayan. Imposibleng walang pera. Etong si Duterte, malaki ang naging pera po niya di umano nung siya ay naging presidente. Ngayon kung totoo man na ibinigay talaga ni Duterte sa pamilya ni Bongo etong sinasabing bilyong-bilyong proyekto, ibig sabihin nakinabang ng malaki yang si Duterte. Ano po dito sa pamilya nitong si Bongo at nakinabang ng malaki yung pamilya ni Bongo dito kay Duterte. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Ni Trillanes, malinaw ito ay plunder dahil binibigyan ng pabor o pakinabang ang pamilya ni Go. Tiwala si Trillanes na malakas ang kanyang reklamo. Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth, Pero sagot naman ni Go, kung nakinabang-an niya siya sa mga proyekto ng gobyerno, ang Commission on Audit o COA ang mas nakakaalam nito at dapat magsampa ng kaso. Lumang tugtugin na anya ito dahil taong 2018 pa ang akusasyon ni Trillanes at ni-recycle na noong 2021. Nag-iingay lang din umano si Trillanes para siya mapag-usapan dahil nalalapit na ang 2025 elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay, tuloy na agad natin yan mga kababayan dito. Dito talaga ako nagtataka. Di ba mga kababayan, pag ikaw ay inakusahan ng isang tao, lalo't hindi naman totoo, tapos idinamanda ka, syempre maaabala ka nun mga kababayan. Tapos alam mo sa sarili mong walang katotohanan yan, di ba ang malimit mong sasabihin, sa korte na lang kami magkita, idaan namin sa proper forum, ididemanda ko siya. Para nang sa ganun, mapatunayan ko sa publiko na hindi talaga totoo yung idinidemanda niya. Ang nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, bakit ad hominem attack yung ibinabalik ni Bongo dito kay Trillanes? Bakit puro ad hominem attack yung ibinabato ni Bongo laban po dito kay Trillanes? Hindi niya masagot si Trillanes in a proper way mga kababayan, or hindi niya masabi sa publiko na ididemanda ko din yang si Trillanes na yan kasi sinisiraan niya na ako.
Di ba dapat ganun yung sasabihin niya? Pero tingnan nyo mga kababayan kung ano yung ginawang pag-atake dito ni Bongo kay former Senator Trillanes. Lumang tugtugi na po ito, no? Taong 2018, inilabas na po niya yung akusasyon na yan. It's 1 year before the election, nilabas niya yan. Kasi papunta po ako sa pagtakbo ng 2019. Yung 2021 naman, ni-recycle na naman. Pinalabas na naman niya, pero wala siyang napatunayan. Ngayong papasok naman tayo, 2024, a year before the election, nag-iingay naman po siya. Gusto niyang kulayan na naman po ako ng itim para siya po ang pumuti. At naging tradisyon na niya manira tuwing nalalapit ng eleksyon. Parang kung yan pala ay matagal na panahon na mga kababayan, sige pagpalagay natin. Kung yan ay matagal na panahon na, di ba dapat sasabihin ni Senator Bongo na idinamanda ko na yan dati kasi ganyan yung paninira niyan sa akin eh. Idinaanan namin yan sa proper forum pero wala naman siyang napatunayan. Pero mga kababayan na nakakapagtaka dito, kung lumang tugtugin na ni Trillanes yan at kung si Trillanes mga kababayan gumagawa ng kwento, di ba dapat idinimanda ni Bongo? Kasi nung panahon na yan mga kababayan, lalo na nung naging presidente si Duterte, nasa kapangyarihan sila. Magagawa nilang idemanda etong si Trillanes mga kababayan kung gumagawa talaga ito ng kwento. Pero nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, yung ibinabato nitong si Bongo dito kay Trillanes, tamad daw etong si Trillanes, attack dog daw etong si Trillanes. Di ba mga ad hominem attack yung ibinabato nila kay Trillanes pero hindi nila kayang harapin at sabihin sa publiko na magkita sila ni Trillanes sa proper forum at ididemanda niya etong si Trillanes mga kababayan. Di ba kung matatandaan nyo, nung inakusahan ni Roque etong si Trillanes na nagbenta ng Scarborough, mga kababayan, or etong tinatawag na Scarborough Shoal or Baho di Masinlocata yung pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ano ang ginawa ni Trillanes? Dinemanda niya etong si Roque. Hindi lang si Roque, kung hindi yung mga vlogger na gumagawa ng kwento laban po dito kay Trillanes. Pero ang nakakapagtaka dito kay Bongo kasi hindi birong usapin yan. Sinampahan siya ng plunder case mga kababayan at saka itong si Duterte. At inaakusahan po siya, hindi lamang siya, kung hindi yung kanyang ama at yung kanyang mga kapatid na nakinabang sa bilyon-bilyong proyekto na ibinigay ni Digong. Ngayon, kung hindi totoo yan, at alam mo sa sarili mong paninira yan, di ba dapat ididemanda mo si Trillanes? Pero nakakapagtaka dito, pakinggan nyo yung mga tirada niya kay Trillanes. Naging negosyo na po niya, kumita. Ang tanong, sino bang nasa likod ng black propaganda o black ops na ito? Baka yun po dapat niyang silipin yung mga nakapaligid sa kanya. Alam naman po ng taong bayan na isa siyang attack dog. At amat yan si Trillanes. Yan ang totoong korupsyon. Bayad ka ng gobyerno noon, hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Hayaan na natin ang... O diba ad hominem attack mga kababayan? Bayad daw ng gobyerno, hindi daw nagtatrabaho ng maayos, attack dog daw, binabayaran, bayaran. Di ba mga kababayan kung titingnan nyo, sagutin mo ng maayos in the proper forum dapat. Demanda mo si Trillanes kung talagang hindi totoo yung mga ibinabatong accusation sa'yo. Pero ang ginagawa nila mga kababayan, binabato nila ng ad hominem attack or paninira etong si Trillanes. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Taong bayan po ang humusga. Hindi ko pa nakita masyado yung verified complaint, but this is essentially the same accusation they heard binabato against me, no? I categorically deny the allegations against me and former President Duterte. Ano naman kinalaman namin doon? Importante po, nakialam ba ako? Meron ba akong tinawagan na ibibigay dito? Paboran po itong half-brother ko o kamag-anak ko? Wala po. I welcome these moves to finally put an end to this often recycled issues against us. No? Mabuti ng silipin ng mabuti ang mga akusasyong ito. May irregularity ba? Dapat tingnan po ito ng COA. May naging transaction ba na disadvantageous sa gobyerno? Sumunod ba sila sa proseso? May ninakaw bang pera? Plunder? Ininakaw ba kami? Ni piso po, hindi kami nakinabang dyan. Wala kami ninakaw at hindi kami corrupt. Dapat idemanda nila mga kababayan si Trillanes. Ganun lang kasimple kasi nagdemanda si Trillanes Idinaan ni Trillanes sa legal na paraan mga kababayan. Pero yung kanilang mga ibinabato kay Trillanes, puro paninirang puri lang din. Mga kababayan, di ba ipagpatuloy pa natin? Unang-una ay observe delikadesa. Sa totoo lang po, mayor pa po si former President Duterte sa Davao City. Hindi po makatungtong ng City Hall
yung mga kamag-anak ko kasi ayaw ko. Sabi ko, pag tumungtong kayo rito, I will resign. Nung naging presidente siya, hindi rin po sila nakatungtong doon. Hindi man lang sila makalapit sa akin at hindi ko sila papayagan kahit kailan. Kaya parati ko sinasabi sa hearings, pag ginagamit yung pangalan ko, ginagamit ang pangalan namin ni dating Pangulong Duterte, please consider it denied. Huwag niyo pong pansinin, huwag niyong bigyan ng pabor. Dahil ayaw po namin. And I observed delikadesa ever since. So, malinis po ang aking konsensya. Ako po isang probinsyano. Kasi nakakapagtaka dito, paano naman mag-aakusa si Trillanes ng ganun kung wala nakarating sa kanya na information, mga kababayan? Kasi ang sinasabi kasi, nitong si former Senator Trillanes, meron siya mga ebidensya. Kaya nga siya nagdemanda, mga kababayan, kaya malakas yung loob niya na dalhin sa proper forum kasi nga meron siyang ebidensya. Ibig sabihin, kung meron siyang ebidensya na hawak, hindi siya nagsisinungaling, mga kababayan, at hindi niya pag-aaksehan ng panahon na magdemanda at ipresenta yung mga dokumento, mga kababayan, na magpapatunay na may ginawa talagang plunder, mga kababayan, etong si Duterte at saka itong si Bongo, kung wala namang katotohanan yan, mga kababayan. Di ba hindi mag-aaksaya? Ito na lang hindi pag-aaksehan ng panahon ni Trillanes yan kung wala siyang mapapatunayan sa huli. At hindi niya hahayaang mapahiya yung kanyang sarili, mga kababayan, na magdidemanda kung alam niyang matatalo lang din siya sa huli, mga kababayan. Ang nakakapagtaka dito, sinasabi kasi ni Trillanes na matibay at malakas yung ebidensya niya at wala nang kawala etong mga ito. Kaya dapat talaga, mga kababayan, kung ako lang naman ako tatanungin, kung talagang hindi tunay yung inaakusa kay Bongo, bakit hindi niya idemanda etong si Trillanes? Bakit hindi niya kayang idemanda si Trillanes? Yan kasi yung malimit kong mabasa, mga kababayan, dun po sa mga komento ng mga tao sa iba't ibang mga pahayagan na lumalabas po ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Ano lamang, katulad ni dating Pangulong Duterte, pangalan lang po namin ang aming puhunan sa mundong ito. Hindi po ako politiko, but malinis. At saka yung sinasabi niyang hindi nakatungtong ng munisipyo, ng City Hall, lalo na nung Mayor si Duterte, yung kanyang mga kamag-anak, kahit naman hindi na tumungtong yan ng City Hall, at kahit hindi tumungtong yan ng Malacanang, mga kababayan, nung si Duterte ay presidente, at mayor, nung si Duterte ay mayor hanggang sa naging presidente, yung cellphone na lang, isang tawag lang, one to click lang, mga kababayan, makakausap na nila etong si Digong. Diba, napakasimple lang, mga kababayan. Alam nyo, hindi na kasi uto-uto at banu ang sambayan ng Pilipino ngayon. Ang mga tao ngayon matatalino na. Yung sinasabi ni Senator Bongo na di umano, mga kababayan, hindi tumutungtong yung kanyang mga kamag-anak o yung kanyang pamilya, mga kababayan, sa City Hall nung si Duterte ay mayor at sa Malacanang nung naging presidente etong si Duterte, isang malaking kalokohan yan. Kahit hindi tumungtong yung mga kamag-anak ni Bongo, mga kababayan, one to click lang sa cellphone, makakausap na nila etong si Digong. Diba, eto nga maliwanag yung sinasabi ni Nino, kung matatandaan nyo nung isang araw, bago tayo nagpahinga, mga kababayan. Diba, naitapik pa nga natin kung bakit masama yung loob ng mga anak ni Digong dito kay Bongo. Diba, sinabi pa nga doon, mga kababayan, ni Nino Barasaga, nang may hawak ng cellphone ni Duterte at malimit sumasagot, diba etong si Bongo? So ngayon, mga kababayan, diba pag tumawag yung kamag-anak ni Bongo dun sa cellphone ni Duterte, malaki ang posibilidad na makausap yun ni Bongo. Hindi ipapasa kay Duterte at magkakaroon na ng transaksyon. Di umano, mga kababayan. Diba napakasimple kung iisipin po natin. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa aking konsensya mula noon hanggang ngayon, I observe delikadesa po, lalong-lalo na po dito sa gobyerno. Tanungin nyo na lang po ang ibang mga kasamahan ko sa gobyerno. Hindi po ako ganon, hindi po ako corrupt, at hindi ako papayag na gagamitin po ang aking pangalan sa any government transaction na makikinabang po ang aking pamilya. Hindi po ako papayag na gagamitin ang pangalan ko. Pag ginamit ang pangalan ko, parati ko sinasabi, dinayan, huwag niyong paboran. Lalong-lalo na po nung panahon pa na nasa Malacanang pa po si dating Pangulong Duterte. Opo. Pero sir, ano ba yung nakikita ninyong motibo o yung nag-udyok dito kay Senator Trillanes to file the case? Kasi sabi nyo, matagal ng issue to eh. Kaya nga po, lumang tugtugin, recycled issue. Gusto niya pong sirain na naman po kami. Parang pinapalabas niya na nakinabang kami. Hindi po kami magnanakaw. Hindi po kami corrupt.
Kasi ginawa nyo nga sirain si Trillanes eh. Ito, sa totoo to mga kababayan na kasi may pinagbabasihan naman tayo which is yung yung demanda ata ni Duterte yon mga kababayan about doon sa pagbawi ng amnestia nitong si Trillanes na ibinasura ng Supreme Court. Alam kong hindi lang ako yung nakabasa nun at kahit kayo, nabasa nyo yun mga kababayan. Eh di ba sinubukan nga nila na ipakulong ulit etong si Trillanes at bawiin yung amnestia na ipinagkaloob ng Administrasyong Aquino dito po kay kay Trillanes mga kababayan. Eh 'di ba sinubukan ni Duterte na bawiin yon? Kaso nga lang ibinasura po yan mga kababayan ng Supreme Court. Yun po yung pinakamasaklap. Sinubukan nila na ipakulong etong si Trillanes at ngayon gumagawa ng hakbang etong si Trillanes na sumusunod sa legal na proseso. Tapos sasabihin lang ni Bongo sinisiraan sila. Eh 'di ba kung talagang hindi totoo yung ibinabato ni Trillanes, idemanda nyo si Trillanes. Sampahan nyo ng kaukulang kaso etong si Trillanes. Ganun lamang po kasimple mga kababayan. At ni Piso. Eh ang tanong dito, bakit hindi nila kaya? Eh di ba katotoo mga kababayan, di ba? Anyway, pagpatuloy pa natin. Ito po kami nakinabang dyan. Eh kung may nagninegosyo tayong kamag-anak, I'm sure marami dyan sa mga opisyales rin po, may mga kamag-anak na nagninegosyo. Ibig sabihin, kasama na sila. Kung meron kang kapatid, may anak o may asawa ka na nagninegosyo sa gobyerno, nakinabang ka na. Ako po, hindi po ako nakikinabang dyan at hindi po makalapit yung mga kamag-anak ko. Nako. Tatay ko o half-brother ko. Todo depensa Ay, Senator Bongo, masyado po kayong defensive. Masyado po kayong defensive, todo paliwanag eh. Ang itinatanong lang naman mga kababayan, kung ano yung matibay na motibo or dahilan kung bakit naudyo ka magsampa ng demanda etong si former Senator Trillanes ng plunder laban kay Digong at dito kay Bongo. Todo paliwanag si Bongo, simple lang naman sagutin kung alam niya or hindi niya alam. Pero mga kababayan, makikita nyo na sobrang defensive. Ano po dito si Senator Bongo? Anyway, hindi yan makalapit sa akin. So sa ngayon, wala pa sigurong pinaplanong action po, no? Or too early pa? Tama po ba? Sasagutin po natin ito. Nag-file na po siya ng kaso. Sasagutin po natin ito. It's up po for COA to check kung meron bang disadvantageous to the government. May lugi ba ang gobyerno? Ang tanong dyan is, meron ba ho kaming influensyang ginawa ni dating Pangulong Duterte para mapaboran po ang kamag-anak ko? Wala po. Alam ng taong bayan yan. Nung panahon, 6 years po siya naging Pangulo. Hindi po kami nakikialam. Lalong-lalo na po pag government transaction po. Never. Sir, nakausap nyo na po ba si PRRD tungkol dito? And ano po yung nasabi niya tungkol dito sa sinampang kaso ni Senator Trillanes? Kasi ang tingin ko dito mga kababayan, ako kung tatanungin nyo, either na totoo, ano po mga kababayan, posibleng totoo or hindi. Pero para sa akin kasi, mismong sinabi ni former Senator Trillanes na meron siyang matibay na ebidensya mga kababayan eh. So hintay na lamang po natin kung ano yung ilalabas ng korte. Hingil po dito kung ito ba ay mababasura mga kababayan or hindi. Pero maliwanag naman po dyan na sasagutin daw yan nitong si Bongo. Pero sa social media mga kababayan, todo paliwanag etong si Bongo. Ano po, biruin nyo hindi na rin to nakakapagtaka. Dahil kita nyo naman mga kababayan, eto bukod pa nga yung budget siguro ng nitong si Duterte nung siya ay presidente pa. Kita nyo naman kung gaano kalaki mga kababayan yung nalustay na budget or confidential fund ng office nitong ng Office of the President nitong si Duterte nung panahon po niya sa kanyang huling termino. Nasa 4.5 ata yun mga kababayan or 4.6. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. At yun po mga kababayan, yung nakita po natin na yun ay mismong galing po sa COA. Ano po mga kababayan, eto tayo na wait lang. Wala pala, nabura ko na pala mga kababayan. Pero anyway, maliwanag naman mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Banggit ko po ito sa kanya. Sabi ko, dati na po yung lumang tugtugin na nga yan. Sabi ko, recycled issue, rehash issue, panahon ng eleksyon, ito na naman po. Adomi ni mata. I'm sure, meron pong nasa likod nito. Meron na naman pong nag-uudyok, meron pong gumagawa ng paraan na
pinturahan na naman kami ng dumi. Wala silang makitang akusasyon sa amin. Wala silang makitang dumi. Pipinturahan na naman kami ng dumi. Wala daw makitang accusation, mga kababayan. Di ba, isang malaking accusation na, mga kababayan, yung picture nila na kung saan kasama nila itong si Mayor Alice Guo. Di ba, mga kababayan? Alam nyo, ito yung pinakamasaklap na nakikita ko sa huli ng kwentong ito. Alam nyo, magmumukbang itong si dating Pangulong Duterte ng napakaraming demanda. Alam nyo kung bakit? Merong ICC. Meron pang yung plunder case na isinampa ni Trillanes, mga kababayan. Re-resback pa itong si former Senator Laila de Lima. Dahil nga naman, yung ginawa sa kanya ng administrasyong Duterte ay hindi po talaga makatao. Meron pa, mga kababayan, yung investigasyon pa ng extrajudicial killings. Napakarami, mga kababayan, nakakaharapin na demanda, kasama pa nga ata itong si Senator Bongo. Napakaraming kakaharapin na demanda ng mga ito, mga kababayan. Yan yung nakikita nating ending ng kwentong ito sa huli. Yung plunder case, mga kababayan, na isinampa ni Trillanes, yung sa AJK pa, yung sa ICC pa, mga kababayan, at naiiling pa sila sa mga pogo. Ano po, napakarami ng kanilang haharapin na ginawa nilang kapalpakan di umano nung panahon po ng administrasyong Duterte. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Para magmukha na naman silang malinis. Sabi dito, wala daw makitang dumi. Masyadong mabigat na ang bagahe niya. Kaya nga, 'di ba, yung sa Pogo na nga lang, mga kababayan, sa mismong bahay ni Duterte kasama nila si Mayor Alice Guo. Kahit sino naman na normal na mamamayang Pilipino, basta nakita 'yon, iisipin agad na paano napapunta doon sa bahay na 'yon, sa bahay na tinitirhan ni Duterte, itong si Mayor Alice Guo. 'Di ba, yung ibinabato lahat ng kampo nila laban kay PBBM, lahat po 'yon, mga kababayan, bumabalik sa kanila. Hindi lang isa, kung hindi triple. Mismong hindi inaasahan yun Maglalib si Bongo, ipapakita yung kalagayan ni Duterte, mahahagip yung litrato na kung saan tugman-tugma kung nasa saan si Mayor Alice Guo at nakasama itong si dating Pangulong Duterte. Hindi po gobyerno may gawa noon, kung hindi tadhana na live mismo ni Senator Bongo yung naglaglag po sa kanila. Ano po, mga kababayan? Anyway, kayo po, mga kababayan, ano po ang opinion po ninyo at komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic po na hinimay po natin. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na kaya hindi masampahan ng demanda nitong si Senator Bongo or kontra-demanda nitong si Senator Bongo itong si former Senator Trillanes ay dahil totoo yung inaakusa ni former Senator Trillanes?